So, yung Japan driving test natin ay, alam niyo naman, true or false lang yun. True or false, dalawa lang yung sagot nyo. So, kumbaga, 50-50 chances. 50-50 chances, pero mahirap ding pumasa pa rin. Kasi yung passing score, napakataas. 90% dapat yung score nyo. 90% pataas. Score nyo, 90% pataas. 100 na, halimbawa 100 na tanong, dapat maka 90 kayo na tama. And then, isa sa pinaka-importante na katanungan sa driving test dito sa Japan ay yung illustration saka situational problems na pwede nating ma-encounter. Mahirap yun kasi isa sa nagpapahirap dun sa illustrations saka situational problems kasi kung mapapansin natin, true or false yun, 2 points bawat situation or illustration. And then, mayroong tatlong tanong or statements or tanong na rin, tatlo na dapat masagutan nyo. Kasi sa unang statement or sa unang illustration, isang illustration, tatlong tanong, dapat tatlo yung tamang sagot nyo para makakuha tayo ng 2 points. Ngayon, dun sa tatlong tanong na yon, kapag yung isa mali, wala kayong makukuhang points. Kayo makakuha ng 1 point. Halimbawa, 2 ay tama yung sagot nyo at yung isa mali, no points, no point. Kaya dapat makuha nyo yung tatlo na tama. Tatlong sagot dapat na tama para makakuha ng 2 points. At kapag yung isa dun sa tatlo ay mali yung sagot nyo, wala kayong makukuha kahit isang point. So, ganun siya kahirap. So, anyway, kaya kung mag-exam tayo guys, suggest ko na lagyan natin ng mas maraming oras yung illustration problem kasi medyo mapapaisip tayo doon. Kasi situation yun, situational problems. At kailangan mo talagang pag-isipan, gamitan ng common sense kung ano ba talaga yung tamang dapat gawin. So yan, 91. Ito yung situation niya, and then ito yung illustration. So you are driving along at 40 km per hour. What kinds of things should you be careful of? So ayan, mayroong ABC dyan. Yan yung tanong. So tingnan muna natin yung picture, kung makikita natin yung picture dyan. Mayroong truck sa unahan natin. Halimbawa, ito yung kotse natin. Ito yung manibela. Yan yung kotse natin. Yan yung windshield. May side mirror. Kasi kailangan din tingnan natin side mirror kung mayroon bang nakasunod sa atin. And then yung room mirror sa likod natin. And then kung mayroon sa gilid natin na motor na nasa tabi natin. And then, yung sa harap makikita natin. Nakikita natin yung nasa harap, nagbiblink papunta sa, or kumbaga, liliko siya sa kaliwa. Kaya nagbiblink. And then, mayroon ding kuruma, or dun sa malayo, may kasalubong tayong sasakyan. Dun pa sa medyo malayo-layo pa. Yan. So, ito naman yung ABC. Dito tayo sasagot sa ABC na to. Yan. Ito yung unang statement. The vehicle ahead will probably take a long time turning left. So, I'll move to the far right of my lane and partly enter the next lane by crossing the center line. So, yun. So, yun nga, dahil mabagal nga, siyempre truck yan. Pag lumiko yan, magmi-minor muna yan, mabagal yan, na liliko. So, sabi dito, I'll move to the far right. Kumbaga, tatabi siya, kumbaga, liliko siya ng konti dito. Tama ba na ikaw ay uusog dito sa may center line at kakain ka? Hindi kakain sa labas, kundi kakainin yung solid line na yan. Tama ba? Ayan, so I'll move. Nakalagay dito, so I'll move to the far right of my lane. So, kumbaga, pupunta dito siya sa
kanang bahagi ng lane niya na medyo makakain niya na partly enter the next lane by crossing the center line. So medyo kakain siya dito sa solid lane ng konti daw. Partly, konti daw. Tama ba na gawin yun? Siyempre, hindi tayo pwedeng kumain dyan kasi may kasalubong sa harap. So, ang sagot dito, siyempre, ay false na. False ang sagot dito. Okay, letter B. So, pangalawang tanong. The vehicle ahead will turn left immediately. So, I'll keep driving at this speed. So, speed nila ay 40 kilometers per hour. Siguro sa iba, mapapansin nyo, mabagal naman eh. Mabagal naman pala. Pero yung 40, hindi na mabagal yan. Yan yung normal na takbo dito sa Japan, yung 40 km per hour. Kung makikita natin dyan, 40 lagi madalas makikita dyan sa gilid ng kalsada, 40. Talaga, yun talaga yung normal na takbo ng public road dito sa Japan. So the vehicle ahead will turn left immediately. Kaya ba? Kaya ba sa tingin nyo immediately makakaliko yung truck? Kung mahaba yung truck na yan, hindi yan makakaliko sa takbo niya na 40 km per hour. And then, ikaw, ang gagawin mo rin ay, so I'll keep driving at this speed. So, hindi ka rin magmi-minor. Tuloy-tuloy ka. Tama ba na gawin yun? So, ang sagot, anong sagot nyo guys? Anyway, sagot dito ay false. The vehicle ahead will turn left immediately, so I'll keep driving at this speed. So, this is false. Hindi tayo makakapag dire-diretso lang at hindi tayo magmi-minor kapag liliko yung nasa harap natin. Kailangan din natin mag-brake, mag-minor. Excuse me. So, letter C, even after the vehicle ahead turns left, its cargo might remain in my lane. So, I'll reduce my speed and maintain vehicle distance. Okay. Common sense na naman yan. So, kung gagamitin natin ng common sense to, kung mapapansin natin, mayroong pulang bandera dito sa likod na nakalaylay. Ibig sabihin yan, meron siyang cargo na mahaba kaysa doon sa truck. Halimbawa, poste ng Meralco, nandyan, o kung anong poste man yan na mahaba. Kaya nilagyan nila ng bandera na nakalaylay dyan. Red na bandera. Yun talaga yung rules dito sa Japan. So, even after the vehicle ahead turns left, its cargo might remain in my lane. Possible yun. So, I'll reduce my speed and maintain vehicle distance. So, magme-minor tayo at magkikip distance tayo dito sa truck. So, sa tingin nyo, anong tamang sagot dito? So, ang sagot natin dito ay, siyempre true. Tama yun. Keep distance, ika nga. So, sagot dito sa A ay false. Tama ba? False ba sagot ko? Then letter B ay false din. Then letter C ay true. False, false, true. So, tingnan natin yung sagot. Next page. So, ayan. Tama nga. False, false, true. Okay. So, sana mayroon tayong natutunan kahit papano sa mga sinishare ko sa inyo guys.